Halika na po, Lolo Willie. Sabay na po tayo maghapunan. Gusto niyo po ba na ipagtimpla ko kayo ng kape? Eh, wag na. At maalinsaga naman kayo. Tubig lang ay ayos na. Saka mainit naman ang sabaw nitong sinigang na bangus eh. Sige po, Lolo. Kaya na po tayo. Ano ba yun, Jonathan? Tingnan mo nga. Kuya! Buksan mo ang pintuan! Kuya Willie! Tulungan niyo ako! Boses po ng babae yun ah. Tinatawag kayo. Oo, narinig ko nga. Halika nga at punta natin. Lolo Willie, kamukha niyo siya. Oo, kakambal ko siya. Halika, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Kuya Willie. Mayroong mga aswang na humahabol sa akin. Gusto nila akong patayin. Tayo na po sa loob ng bahay. Dalian nyo. Paparating na mga aswang. Hayaan na po sila, Lolo Willie. Lo, nasa paligid pa ng bahay natin ang mga aswang na humahabol sa kanya. Pagbantay ka muna sa paligid. Anong nangyari sa'yo, Wilma? Bakit ang dami mong sugat? Hindi talaga sila titigil. Hanggang hindi ako napapatay. Sinalakay nila ang bahay namin. Nagkahiwa-hiwalay kami ng aking mga anak nang tumakas kami. Ang mga ibang kapatid ni Kiko, namatay din sila sa pagtatanggol sa amin. Dadaling ka namin sa ospital para magamot yung mga sugat mo. Wag na, Kuya Willie. Hindi na rin ako magtatagal. May mga traitor na aswang na gustong ubusin ang buong pamilya namin. Bakit nagkaganon? Hindi ba sila sangayon sa pamamalakad ni Kiko bilang pinuno nila? Bakit mayroong nagagalit sa inyo? Patay na si Kiko. Aswang din ang pumatay sa kanya. Wala nang mamatay ang asawa ko'y naging magulo na ang sitwasyon sa aming baryo. May lihim na grupo na kumakalaban sa aming lahi. Gusto nila silang bumuno kaya gusto na rin nilang mawala ako. Kilala mo ba ang kalaban mo? Hindi, Kuya. Pakiusap. Tulungan mo ang pamilya ko. Alam kong delikado rin ang buhay nila. Ayokong malaman ang mga aswang na namatay ako para yung mga sumusuporta sa akin na hindi panghinaan ng loob. Pakiusap. Tulungan mo mga anak ko. Sina Laila at Nerissa. Sige. Yun ang gagawin ko. Tipirin mo ang lakas mo. Gagaling ka pa. Tatapusin ko lang ang problema sa labas ng bahay ko. Nasa paligid pa ang mga humahabol sa'yo. Hanapin mo din si Edmundo. Isa din siyang manunukis na kagaya natin. Nasa katabing baryo lang siya. Kaibigan ko siya. Kuya, ikaw nang bahala sa mga anak ko. Wilma! Wilma, gumising ka! Patay na siya, Lolo Willie. Oo. Wala na kakambal ko. Kaya kunin mo na ang mga armas natin.
ang mga aswang dyan sa labas. Tapusin natin silang lahat. Siguraduhin natin na walang makakatakbo kahit isa. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Lolo Willie. Kaagad kong kinuha ang kahon na yari sa kahoy. Nang binuksan ko yon ay kaagad na dinampot ni Lolo Willie ang kanyang sandata. 4 na matatalim na tari ng manok yon na ipinahinang niya para magdikit-dikit. Tapos sinilagyan din ng 4 na butas na parang singsing. Kaya kapag sinuot niya sa kanyang kamay ay para siyang mayroong matatalim na mahabang kuko na yari sa tari. 2 yun, kaya kaliwa at kanang kamay niya ay may nakasuot na ganon. Dinampot ko naman ang 2 mahabang kahoy na singhaba ng arnis. Pero ang magkabilang dulo ng mga yun ay merong mga nakalagay na sibat na yari sa tanso. Kaagad kaming lumabas ni Lolo Willie sa maliit na pintuan sa likuran ng bahay. Noon namin nakita ang nakatumbang motor na ginamit ni Lola Wilma. Ang mga salot na kagaya ninyo ay walang karapatang mabuhay sa mundo. Tatapusin ko kayong lahat! Kumanda kayong lahat ngayon. Ayaw pa naman ni Lolo Willie ang naestorbo sa pagkain. Mamaya ka na magsaya. Hindi pa tapos ang laban. Tapusin na natin ang madali ang mga hangal na ito. Opo, Lolo. Sinabi niyo eh. Nagulat ang mga aswang nang makita kung gaano kaliksi si Lolo Willie. Nasa kabila ng kanyang edad na 60 anyos, malakas at mabilis pa rin. Higit sa lahat ay matapang at wala siyang awa sa mga kampo ng kadiliman, kagaya ng mga aswang. 15 anyos pa lang ako nang ampunin ako ni Lolo Willie. Mula noon ay tinuruan na niya ako kung paano ko maipagtatanggol ang aking sarili. Nitong mga huling taon, naintindihan ko na inihahanda pala niya ako sa mga ganitong pagkakataon para matulungan ko siya sa pagtatanggol sa aming mga kabaryo na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga aswang. Nang dambahin nga ako ng isang aswang, sinalubong ko yon at itinarak ko sa dibdib ang talim ng aking arnis. Hindi ka na mabubuhay pa kahit makatakbo dahil matapang ang laso na taglay ng mga sandata namin. Tumahimik ka, Jonathan. Sinabi ko na sa'yo na habang buhay ang kalaban, hindi mo dapat sinasabi ang iyong mga lihim. Kalma ka lang, Lo. Lahat sila ay mayroon ng malalim na tama. Kaya isa man sa kanila ay hindi na makakaligtas. Tingnan mo ang isang yon. Nakatakbo na siya palayo sa'yo. Habulin mo siya. Walang dapat makaalam na namatay ang Lola Wilma mo. Sabi ko nga sa inyo, Lolo Willie, hindi siya makakalayo. Malalim ang sugat niya sa dibdib. Maya-maya nga lang ay nakita ko ng bumagsak ang aswang na itinuro ni Lolo Willie. Gumapang yun sa lupa nang makita na papalapit na ako. Nang malapit na ako sa aswang ay nagulat ako nang unahan ako ni Lolo Willie. Lumapit siya sa aswang at itinutok sa leeg yun ang matatalim na tari. Pilit niyang pinapaamin ng aswang kung sino ang nag-utos sa kanila na salakayin si Lola Wilma. Pero hanggang sa malagutan ng hininga ang aswang, hindi yun nagsalita. Tumawa pa yun ng malakas bago ipinikit ang mga mata. Ang hangal! Dinala hanggang sa kamatayan kung sino ang nag-utos sa kanila na patay ng aking kakambal. Tatagdarin kita ng pinong-pino! Tama na yun, Lo. Patay na ang aswang na yan. Alam naman natin na ganyan talaga ang ugali ng mga aswang. Mas mabuti pang mamatay sila kaysa magtaksil sa kanilang mga kasamahan. Tayo na sa loob, Jonathan. Tingnan na natin ang Lolo Wilma mo. Lolo Willie, talaga bang wala nang kakambal niyo? Oo, wala na siyang pulso. Talagang patay na siya. Ang kawawa kong kapatid. Ilang taong kaming hindi nakita. Sa ganitong paraan lang pala mauulit na magkita kami. Matagal na ako sa iyo, Lo. Pero ngayon ko lang nalaman na mayroon ka palang kakambal. Hindi ko na ikinuwento sa iyo ang tungkol sa kanya. Dahil tiyak nakukulitin mo ako sa maraming bagay. Una na doon ang pagiging manunugis ko at ang pagpayag ko na mapangasawa ng aswang ang kapatid ko. Oo nga po, Lolo Willie. Ayoko kasi na maging magulo ang isipan ko. Gusto ko malinaw ang lahat para kapag magdesisyon ako, hindi ako mag-aalinlangan. Sige, ganito yon. Kami ng Lola Wilma mo
ay dati ng manunugis ng aswang. Pero umibig siya kay Kiko na isang aswang. Mabait naman si Kiko sa kabila ng ganon ang kalagayan niya. Nagmahalan sila at lumayo sa lugar na ito. Ibig bang sabihin, naging aswang din si Lola Wilma? Kahit si Kiko ang pinuno sa kanilang grupo, ay hindi niya pinilit si Wilma na maging kagaya nila. Sa pagkakaalam ko, ay mababait silang aswang. Hindi sila nananakit ng tao. Meron palang aswang na kagaya nila. Nag-aalaga sila ng mga hayop para may pagkain sila. Hindi sila nananakit ng tao. Pero kagaya ng sinabi ni Wilma, nagsimula ang gulo sa lugar nila nang mamatay si Kiko. May gustong umagaw ng pamumuno. Hindi nga kasi aswang ang Lola Wilma, kaya hindi sila papayag na siyang mamuno sa kanila. Iginalan lang siya noon, Lo, dahil kay Lolo Kiko. E anong binabalak mo ngayon, Lolo Willie? Ililibing muna natin si Wilma. Tapos ay pupunta tayo sa lugar nila. Tutulungan natin ang mga anak niya. May naisip na akong paraan para manatili sa isipan nila na buhay ang kanilang pinuno na si Wilma. Anong paraan ang naisip niyong gawin, Lo? Ngumiti lang ng bahagya sa akin si Lolo Willie. Nang mailibing namin si Lola Wilma, ay saka ko lang naunawaan ng parang naiisip niya. Sa tulong ng kaibigan naming bakla ay pinahiram niya si Lolo Willie ng mahabang wig at mga damit na pangbabae. At dahil kamukha nga niya ang kanyang kakambal na si Lola Wilma, ay nagmukha na nga siyang babae. Nagsuot din kasi siya ng bra na nilagyan ng binilot na damit para bumukol ng kaunti. Kaya nang tumayo siya sa aking harapan, ay tawa ko ng tawa. Kasi nga para namang nabuhay na muli si Lola Wilma. Pero bigla akong natigilan at nag-isip. Kasi may naisip akong malaking problema. Oh, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? May kulang pa ba? Yung boses mo lang magiging problema natin, Lo eh. Ay sus naman, ikaw na bata ka. Akala ko naman ay kung ano problema ang sinasabi mo. Yun lang pala. Oh, ano ba sasabi mo sa boses ko? Ang galing mo po, Lo. Talagang kahanga-hanga ang pagbabago mo, Lolo Willie. Sa anyo at sa boses, parang ikaw na talaga si Lola Wilma. Kaya pagdating natin sa baryo nila, sisimulan na natin ang ating misyon. Lola Wilma na ang itatawag mo sa akin dahil patuloy ako magkukunwari hanggang hindi natin natutuklasan ang tunay ng mga kaaway. Sige po. Kailan tayo alis para maihanda ko na mga dadalhin natin, Lo? Bukas din ay lalakad tayo. Gamitin na lang natin ang motor ni Lola Wilma. Sa tingin ko naman tatakbo pa yon kahit marami ng sira. Sa palagay ko ay hindi na rin natin yun magagamit dahil butas ang tangke ng gasolina. Naubos na ang karga ng matumba eh. Sasakay na lang tayo ng bus o jeep papunta sa lugar nila. Inihanda ko na ang lahat ng dadalhin namin ni Lolo Willie bago ako nahiga at natulog. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw ay umalis na kami. Hindi talaga ako sanay na makita si Lolo Willie sa anyong babae, kaya panay pa rin ang tawanan naming dalawa. Naglakad kami palabas ng aming baryo. Mga 1 oras din ang nilakad namin bago kami nakarating sa malaking kalsada na bako-bako. Nang mayroong dumaan na minibus patungong Rizal, ay sumakay na kami. Sa tabi ng bintana ako naupo, kaya langhap ko ang sariwa at malamig na hangin na dumadampi sa aking mukha at katawan. Dahil puyat ako, madali ako nakatulog. Hanggang sa lumipas sa mahabang oras, naramdaman kong kinakalabit ako ni Lolo Willie. Oy, gumising ka na. Bababa tayo ng bus. Bilisan mo at nang maalis na sila. Mahaba pang biyahe nila eh. Dito na pala tayo. Sige po. Ako na po magdadala ng lahat ng mga gamit natin. O sige, bilisan mo. Nang makababa nga kami ay umalis na ang minibus. Lumapit sa akin si Lolo Willie. Kinuha ang kanyang armas at inilagay sa maliit na bag na bitbit niya. Nagsimula na kaming maglakad sa isang maliit na kalsada. Naging tahimik kaming dalawa habang binabagtas ang daan na yun. Paano nga wala kaming nakita na bahay doon?
Puro malalaking kahoy at matataas na talahib ang makikita sa magkabilang bahagi ng lugar na yon. Maya-maya ay tumigil kami sa paglakad nang makarinig kami ng tunog ng makina ng tricycle na papalapit sa amin. Di nga nagtagaling nakita namin ang tricycle. Huminto yun sa harapan namin. Ngumiti ang driver pero dahil hindi naman namin kilala ang driver kapwa kami natigilan. Oh, bakit para kayong nakakita ng gwapo? Multo pala. Sumakay na kayo, Aling Wilma. Pauwi na din ako. Oh, nako. Pasensya ka na ha. Alam mo naman kapag tumatanda na, medyo nagiging makakalimutin na. Ako si Edmundo, pambihira. Ilang araw ka lang nawala, pagbalik ko ay hindi mo na ako kakilala. Sumakay na kayo at marami akong sasabihin sa iyo. Ikaw nga ba si Edmundo? Ako nga ito. Nag-iisa lang ang mukhang ito. Oo nga. Si Edmundo ka nga. Naniniguro lang ako kasi may mga aswang na magaling manggay na mukha ng tao. Kamusta na sa baryo natin? Oo, alam ko yon. Pero magtiwala kayo. Ako talaga ito. Heto ang katunayan na normal akong tao. May dala kang bawang at asin? Oo naman. Palagi ako may baon nito sa bulsa. Ikaw ang nagturo sa akin, di ba, Aling Wilma? Oo. Naniniwala na akong ikaw nga yan. Sa bahay na tayo mag-usap. Kailangan malaman mo muna ang lahat ng nangyari. Mula kasi nang mawala ka, ay marami ang naganap. Matagal na ba akong nawala? Parang kagabi lang yata yun ah. Anong kagabi lang? 3 araw at 3 gabi kang nakipaghabulan sa mga aswang ayon sa kwento ni Paring Pidyo. Tapos ay iniram mo daw yung motor niya. Nung huling beses kayo magkita, pinamunuan mo yung mga tauhan mo laban sa masasamang aswang. Ibig sabihin pala, ay nakipaglaban pa siya sa mga aswang. Baka natalo sila, kaya napilitan siyang tumakas. Kaya pala, sinabi niya na mayroong mga kamag-anak si Kiko na namatay sa pagtatanggol sa kanila. May sinasabi ba kayo? Wala. Naisip ko kasi yung motor. Nakakaya naman kay Pidyo. Tama, yung motor pinag-uusapan namin. Nasira na kasi. Oo nga. Nasira sa huling labanan bago tumakas si Lola Wilma. Ay sige na, maiintindihan naman siguro yun ni Pidyo. Tayo na, bago pa mayroong makapansin sa atin sa lugar na to. Sinenyasan ako ni Lolo Willie na sumakay na sa tricycle. Kaya doon ako pumwesto sa likuran ni Edmundo. Si Lolo naman sumakay sa loob. Noon ko naalala ang sinabi ni Lola Wilma na hanapin namin itong si Edmundo dahil kagaya din namin na manunugis ito ng aswang. Patuloy naming binagtas ang malubak na daan. Mahaba ang sabana na yon bago ko napansin ang isang arko kung saan nakalagay doon ang pangalan ng baryo. Nakita ko na parang normal naman ang lahat dahil maraming tao sa paligid na ginagawa ang mga normal na gawain ng mga tao. Yun nga lang, lahat ng madaanan namin ay napapatingin sa akin. Normal lang naman yun dahil hindi nila ako kilala. Kaya matatamis na ngiti lang ang iginanti. Hanggang sa makarating kami sa bahay ni na Edmundo. Dito na lang muna kayo sa bahay ko tumuloy. Ha? Bakit dito? Hindi mo ba kami ihahatid sa bahay namin? Mas ligtas kayo dito kaysa sa baryo nyo. Dahil marami kaming manunugis dito na tutulong sa iyo. Ay, kagaya ng sinabi ko kanina. Marami nang nangyari sa baryo nyo mula nang umalis ka. Pumasok muna kayo sa loob. Halika na sa loob, Jonathan. Opo, Lola Wilma. Ay, mula nang sinalakay kayo ng gabing yun ng mga di nyo kakilalang aswang, ay lalong naging matindi ang tensyon sa inyong baryo. Araw at gabi ang nangyayaring kaguluhan. Hindi na nga namin malaman kung sino sa mga yon ang kapamilya mo at sino ang kalaban. Kapag talaga nasa inyong aswang na ang lahat, mahirapan na silang makilala. Hindi mo na malalaman kung sino ang kakampi at sino ang kalaban. Kasi kung magkakalahi, magkakamukha ng anyo. Tama ka.
Lahat ng aswang na nasa baryo ninyo ay iisa lang ang anyo. Pwera lang doon sa mga aswang na may kakayahang manggaya ng tao o hayop na gusto nilang gayahin. Ano nang balita sa mga anak ni Lola Wilma? Si Nerissa ba at si Layla? Oo. May balita ka ba sa kanila? Nagkahiwa-hiwalay kasi kami ng gabing yun. Wala akong balita eh. Hindi na rin kasi kami makapasok basta sa lugar nyo. Kasi nga, ay wala kayo doon. Ang nabalitaan ko na lang ay maraming namatay sa kamag-anak ni Kiko. Kailangan kong bumalik sa aming baryo. Kailangan kong hanapin ang aking mga anak. Aalamin ko kung ano na ang nangyari sa kanila. Delikado ang iniisip mo. Pero alam ko naman na hindi kita mapipigilan. Kaya tutulungan na lang kita. Maraming salamat, Edmundo. Siya nga pala. Ito si Jonathan, apo ko. Kagaya rin natin siya na manunugis ng aswang. Matatag ba ang loob mo, Jonathan? Ilang beses ka na bang nakipaglaban sa mga aswang? Medyo maraming beses na rin eh. Pwes, dito sa lugar ng Lola Wilma mo, magpakatatag ka dahil mas masahol pa ito sa gyera. Hindi basta tao ang kalaban natin. Mga mababangis na aswang. Ay, sa sandaling malaman ng mga kalaban nyo na mubalik ka na, tiyak na mag-iisip na naman sila ng paraan kung paano ka papatayin. Ngayon nagbalik na ako. Handa na ako sa maaaring mangyari. Kapag babangis sila, dapat matalino tayo. Utak ang gamitin natin para makapaghiganti sa mga aswang sa baryo namin. Nagkasundo rin sina Lolo Willie at Edmundo na doon na lang kami tutuloy sa bahay niya. Ipinahiram niya sa amin ang isa sa mga kwarto roon na wala namang gumagamit. Matapos kumain merong mga dumating sa bahay ni Edmundo. Nalaman namin na mga kaibigan din pala yun ni Lola Wilma na mga manunugis ng aswang. Siyempre dahil kamukha nga ni Lolo Wilma si Lolo Willie, walang naghinala na kakaiba na ang kaharap nila maliban sa mga tanong nila na nagbago ang boses niya. Para daw namamalat at minsan naman paos. Pero hindi yun ang mahalaga kundi ang pagbabalik ni Lola Wilma para ipagpatuloy ang hindi natapos na laban sa mga aswang. Babalik ako sa aming baryo. Magpapakita ako roon para malaman ng mga kamag-anak ni Kiko na buhay ako. Alam namin na delikado yan, Aling Wilma. Pero sa ganyang paraan lang talaga natin malalaman kung sino ang mga kaaway ng angkan nyo. Kaya nga, kailangan ko ng tulong nyo. Kailangang malaman natin kung sino ang mga traidor na yon na siyang nagpapagulo sa sitwasyon. Noong panahong buhay pa si Kiko, ang mga aswang at manunugis ay nagkakasundo. Tahimik na nabubuhay ang lahat dahil sa isang kasunduan. Hindi mananakit ng tao ang mga aswang, kaya hindi rin sila papakialaman ng mga tao. Pero ngayon, ilan na sa mga kababaryo ko ang namatay dahil sa kagagawan nila. Meron palang ganung kasunduan dito sa inyong mga baryo. Sayang lang at sinira ng mga walang pusong aswang na yun. Meron talaga na mga nilalang na ayaw ng katahimikan. Palaging iniisip ang pansariling kapakanan. Kung nakahanda na kayo ay pwede na tayong lumakad. Samantalayin natin ang pagkakataong mataas pang sikat ng araw. Sumang-ayon naman ang lahat ng naroon. Kagaya ni Edmundo ay naglagay ng bawang at asin sa kanilang mga bulsa para madaling malaman kung sino ang aming mga kasamahan. Meron daw kasing mga aswang doon na may kakayahang manggaya ng kaanyuan ng sinuman. Matapos nun ay lumakad na kami sakay ng mga tricycle. Binagtas namin ulit ang sabana na puro kakahuyan at talahib ang paligid. Hanggang sa makapasok na kami sa baryo ni na Lolo Wilma. Pansin ko agad na halos lahat ng mga bahay sa paligid ay sarado na ang mga pintuan at bintana. Lola Wilma, masyadong tahimik ang paligid. Kahit asong gala ay wala akong makita. Nakakabingi ang katahimikan sa lugar na to. Totoo kayang wala ng tao dito? Huwag kang masyado magtiwala sa mga ganitong lugar, Jonathan. Basta humanda ka lang. Dahil madalas ay sumasalakay ang mga aswang sa oras na hindi mo inaasahan. Hindi naman siguro nila sasalakayin ng pinuno nila, di ba? Hindi ba, Edmundo? Tama ka, Jonathan. Ang lahat ng mga nakatira sa maliit na baryo na ito
ay mga aswang na kamag-anak ng lolo Kiko mo. Mga tagasunod na din ng lola Wilma mo. Pero sa nangyaring kaguluhan, parang nag-alisa na yata sila dito. Kung nag-alisa na nga silang lahat sa lugar na ito, tiyak na wala na ring dahilan ng mga kalabang aswang para pumunta pa ulit dito. Kasi wala na sila makikitang tao. Maaring ganun nga, Aling Wilma. Pero alam nyo naman ang ugali ng mga aswang. Mga tuso din. Pwedeng nandito pa rin sila, pero nagtatago lang sa mga lihim na lugar para hindi basta makita ng mga kalaban nyo. Sana nga ay mangyari ang sinasabi mo, Edmundo. Sana ay nagtatago lang sa isang lugar na ligtas sina Nerissa at Laila. Sana ay buhay pa sila. Di nagtagal ay inihinto na ni Edmundo ang tricycle. Kaagad na bumaba si Lolo Willie at pinagmasdan ang bahay na nasa harapan. Sigurado siya na yun na ang bahay ni Lola Wilma, kaya binuksan na niya ang tarangkahan na kawayan. Parahang pumasok sa bakuran. Kasunod na kami ni Edmundo pero mailap ang aming mga mata habang pinagmamasdan ng mga paligid. Nakita namin na may ilang mga taong nakatingin sa amin. Meron ding nakasilip sa mga bintana ng mga bahay. Nakita ko na pumasok na sa loob ng bahay si Lolo Willie, kaya naman sumunod na kami ni Edmundo. Ang iba naman na kasama ay naiwan sa labas ng bahay para magbantay. Grabe ang nangyari dito ah. Basag-basag ang lahat ng mga gamit. Nagkalat ang mga tuyong dugo sa paligid. At ang mga pintuan ng mga kwarto talagang winasak. Talagang desperado ang mga aswang na pumasok dito. Natapusin kayong lahat, Lola Wilma. Pati ang mga bintana sa mga kwarto ay wasak na. Hindi na talaga ito pwedeng tirahan sa ngayon. Madaling makakapasok ang mga aswang na sasalakay. Oo nga po. Delikado tayo rito kung aabutin tayo ng gabi. Hindi naman talaga tayo dito titira. Ang dahilan kaya ako nagpakita rito ay para malaman ng mga taga rito na buhay pa ako. Para malaman din natin ang mga kakampi at kalaban. Aling Wilma, yung pinsan yung si Romy, dumarating. Ate Wilma, ay mabuti naman at ligtas ka. Akala namin ay patay ka na. Buhay pa naman hanggang sa mga oras na ito, Romy. Bumalik ako para ipanam sa lahat na buhay pa ako bilang pinuno nyo. Kaya nga lang, ay parang wala ng tao dito. Wala na nga, Ate Wilma. Ang mga natitira nating mga kamag-anak na buhay ay umalis na sa lugar na to. Ikaw, kumusta ka naman? Maayos din ako. Pasensya ka na kung hindi ko kayo natulungan ng gabing yun. Mayroon din kasing mga aswang na sumalakay sa amin doon sa aming bahay. Kaya siniguro ko lang din ang kaligtasan ng aking pamilya. Ang iba natin mga kaanak, namatay sila habang nakikipaglaban kami sa mga kaaway. Masyado silang marami, kaya tumakas kami. Pero nagkahiwalay kami ng aking mga anak. May balita ka ba kung nasaan sina Nerissa at Laila? Oo, wala pa din akong balita sa kanila. Ipinahanap ko nga din sila sa mga kasama ko ngayon. Hindi ko nga alam kung buhay pa sila. Baka wala na din sila dito sa ating baryo. Ano naman ang balita sa mga kaaway natin? May nakilala ka ba sa kanila? Wala din eh. Kasi naglaho na parang bula ang mga aswang na napatay ko ng gabing yun. Maaaring tinangay din ang kanilang mga kasama. Ang mga kaanak natin, wala na din dito. Ako na lang ang natitira. Kung ganun pala, talagang planado ang lahat ng ginawa ng mga aswang na yun dito sa inyo. Sabay kayong sinilakay para walang makatulong dito kina Lola Wilma. Ganun na nga. Kaya nga nagdagdag na ako ng mga bantay sa paligid ng bahay ko. Baka kasi bigla na naman silang sumalakay. Mabuti na yung nakakasiguro ako. Ibig mong sabihin, ikaw na lang natira dito? Oo, kami na lang natitirang tagasunod mo dito. Saka yung mga kamag-anak ng asawa ko na nagbabantay ngayon sa bahay ko. Kung ganon, bakit hindi ka na lang umalis dito? Baka ikaw naman ang pagbalingan ng mga yun. Iniisip ko na rin yan. Kung hindi ka nga lang dumating baka umalis na rin ako dito. Lola Wilma, malapit ng dumilim. Umalis na tayo dito.
Aalis ba kayo ulit? Hindi nyo na ba titirhan tong bahay na to? Oo, aalis din ako. Marami nagsira ang bahay na ito eh. Saka na lang muna kami uuwi dito kapag nakita ko na sila ni Risa at Laila. Saan naman kayo tutuloy niyan? Kung gusto nyo ay doon na lang kayo sa bahay ko. Mas ligtas kayo doon. Wag na. Aalis na lang muna kami. Ate Wilma, parang nag-iibang boses nyo. Kasi minsan, ang sakit ng lalamunan ko eh. Kaya, garang-galang boses ko. Oo, ganun nga. Doon na lang sa kapatid ko ako titira. Mag-iingat ka, Romy, ha? Pababangis sa mga kaawin nating aswang. Habang may panahon pa, umalis ka na rin dito. Sige, gagawin ko yon. Mag-iingat kayo. Kapag kailangan mo ng tulong ko, magpasabi ka lang dito kay Edmundo. Ngumiti lang ng matipid si Lolo Willie kay Mang Romy. Tapos lumabas na kami ng bahay. Doon ay nakita namin ang dalawang lalaki na kasama niya. Lahat ay nakangiti kay Lolo Willie. Inihatid pa kami hanggang sa labas ng bakuran pero sa halip na sumakay si Lolo Willie sa tricycle ay naglakad siya sa kalsadang palabas ng baryo. Sinadya niya yon para makabisado ang lugar. Sinundan ko naman siya. Sina Edmundo naman ay nakasakay sa tricycle at nauna nang umalis doon. Sinabi ni Lolo Willie na hintayin na lang kami sa bukana ng baryo. Nang makaalis na sina Edmundo ay saka namin naramdaman ang malakas at kakaibang hangin. Mainit ang simoy noon. Kinilabutan ako. Si Lolo Willie man ay naramdaman ang kakaibang aura na yon kaya saglit na tumigil at tumingin sa paligid. Naramdaman mo ba yun, ha, Jonathan? Oo, Lolo Willie. Parang may biglang dumating at nagtatago lang sa paligid. Sa palagay ko, mayroong aswang sa paligid. Humanda ka. Baka biglang sumalaka yan. Ang mga mata mo, talasan mo. Palagi naman ako nakahanda, Lolo. Mabuti na rin na ganito ang klase ng lugar. Masyadong tahimik. Kapag may kakaibang ingay na naririnig tayo, tsak aswang yun. Jonathan, hayon. Sa bandang una natin, sa bahay na yon, meron akong nakitang tumakbo ron. At teka, meron din doon sa kabila at hayon pa. Ang talas pa rin talaga ng mga mata mo, Lolo Willie. Isa lang ang nakita ko pero ikaw 3 na yata. Sa palagay ko ay hindi lang sila 3. Humanda ka. Mukhang hindi sila kakampi. Kung tagasunod ko ang mga yan, hindi na kailangan pang magtago. Dapat lumapit na sila kaagad. Tama ka, Lolo. Lola Wilma ang itawag mo sa akin kahit tayo na lang dalawa. Matalas ang pandinig ng mga aswang. Baka malaman nila na peke ako. Masisira ang ating mga plano. Ay, oo nga po pala. Pasensya na. Nagdiretso nga kami ng paglakad ni Lolo Willie. Nang mapatapat kami sa sinabi niyang bahay, ay kaagad kong dinukot sa dala kong bag ang aking armas. Hinawakan ko lang yon pero hindi ko nilabas. Paano wala naman kaming nakita doon kaya nagtuloy na kami sa paglalakad ni Lolo Willie. Noon namin naramdaman ulit ang malakas na hangin na mainit. Kaya muli kaming nakiramdam sa paligid dahil nararamdaman namin na sinusundan kami ng aswang. Maya-maya lang, natanaw namin si Edmundo na papalapit sa amin. Pero nagtaka kami dahil iba na ang itsura ng dalawang lalaking kasama niya. Nang igala namin ang aming paningin, tama pala ang sinabi kanina ni Lolo Willie. May 3 pang nagtatago sa likuran ng mga bahay. Pero ngayon lumantad na. Aling Wilma, nasiraan tayo kaya maya-maya pa tayo makakaalis dito. Ganun ba? Di sana ay hinintay nyo na lang kami doon sa bukana ng baryo. Yun ang pinag-usapan natin, di ba? May pinag-usapan ba tayo? Meron. Pero dahil hindi mo alam, tsaka ko na hindi ikaw sa Edmundo. Lamunin mo kasi na to! Aray ko! Buwisit ka! Bakit mo ako binato ng asin sa mukha? Hindi na kayo makakalabas sa lugar na ito. Mga kasama, patayin nyo ang dalawang yan! Akala nyo siguro, kahit marami kayo, ay matatakot kami sa inyo. Nagkakamali kayo. Dahil kayo talagang hinahanap namin. Pagbabayaran nyo ang ginawa nyong pagpatay sa aming mga kaanak! Huwag kayong mag-alala. Makikita nyo na ang mga mahal nyo sa buhay na namatay. Kapag wala na ang pinunong Wilma, kami na ang maghahari sa baryong ito.
Ngayon, alam ko na kung bakit gusto niyo ako mamatay. Ang pamumuno pala sa mga aswang ang gusto niyo. Pero baliwala na yon kasi pinatay niyo na ang karamihan sa mga narito. Ang mga tapat na tagasunod mo lang ang pinatay namin. Pero ang sumang-ayon sa amin, buhay pa din sila hanggang sa ngayon. Pero madadala mo sa iyong kamatayan ang lihim na yan. Tumalikod ang aswang na gumaya sa mukha ni Edmundo at nang humarap yun, iba na ang mukha. Mukha na ng aswang. Ang mga kasamahan naman niya, kaagad na sumugod. Hindi man sila nagpalit ng anyo kagaya ng isang hayop o halimaw, lumabas naman ang matatalim nilang mga pangil. Akala nila walang sandata si Lolo Willie. Nagulat ang isang aswang na sumugod palapit sa amin nang makita noon ang matalim na tari sa mga kamay ni Lolo Willie. Bago pa siya makaatras, tinamaan na siya ng mga talim ng tari sa leeg. Halos maputol ang leeg ng aswang. Paluhod na bumagsak kaya sinipa ako yun. Matapos ay hinarap ko ang dalawa pa. Nagulat din sila sa armas ko na kabilaan ng talim. Ang mga mata nila ang pinuntirya ko. Tumagos sa ulo nila ang talim nun. Bagay na ikinagulat ng iba pa. Pero nang makabawi sa pagkabigla, muling sumugod. Akala niyo yata ay madali niyo lang ako mapapatay, ha? Nagkakamali kayo? Ibang klase ka talaga, Aling Wilma. Matanda ka na pero ang lakas mo pa rin. Totoo pala ang sinabi ng aking mga tauhan na sumalakay sa inyo nung gabing yon. Kaya ngayon, napatunayan mo na ang aking lakas. Humanda ka! Dahil ikaw na ang kasunod! Mayabang ka, matanda. Humanda ka sa akin. Bago mo malapitan si Lola Wilma, ako muna ang harapin mo. Tapusin mo muna ang Alipores bago ang pinuno! Nagulat ang aswang nang harangin ko siya at sunod-sunod kong atakihin gamit ang dalawang armas. Kahit maliksi siya ay hindi niya alam kung paano iiwasan ang dalawang armas ko. Tumalon siya pa itaas tapos tinadyakan niya ako sa dibdib. Tinamaan ako't napatumba pero kaagad din akong nakatayo. Kaya nang lumapit siya, muli kong winasiwas ang aking arnis. Dumaplis ang talim noon sa mukha ng aswang. Dahil doon muli siyang napaatras. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang patay na ang 5 niyang kasama. Tinapos na rin yun ni Lolo Willie. Ang natitirang aswang ay tumakbo nang makitang paparating na din si Manang Romy at ang grupo ni Edmundo na dala ang mga tricycle. Hindi ba ito ang huli nating pagkikita, Aling Wilma? Hindi kami titigil hanggat hindi ka nawawala sa aming landas! Sabi ko na nga ba kaya natagalan kayo makarating sa bukana ng baryo, nagkaroon kayo ng problema. May 6 na aswang na sumalakay sa amin. Isa ron ang gumaya sa iyong mukha, Edmundo. Mabuti na lamang at naisip ko na iba ang mukha ng mga kasamahan niya. Talagang walang pinipiling oras ang mga walang hiyang yon, Ate Wilma. Mga kasama, sundan niyo at habulin ang aswang na yon. Huliin niyo siya para mapaamin natin kung sino ang nag-uutos sa kanila na pagtangka ng buhay ng ating pinuno. Ang pamumuno sa barong ito ang gusto nila, Romy. Pwede ko naman sanang ibigay sa kanila ang bagay na yon kung nakipag-usap lang sila ng maayos. Pero dinaan nila sa dahas. Marami silang pinatay, kaya dapat lang silang magbayad. Napakasama ng mga aswang na yon dahil sa kasakiman, maraming buhay ang nasasayang. Mabuti at nakaligtas kang muli, Ate Wilma. Mag-iingat ka palagi. Umalis na tayo dito, Aling Wilma. Malapit nang kumagat ang dilim. Ikaw din, Romy. Mag-iingat ka. Sana'y matapos ang ating problema at magbalik sa normal ang lahat. Ay sige, aalis na kami. Hahanapin ko pang aking mga anak. Tayo na, Edmundo. Ano yun, Aling Wilma? Ang sabi ko, umalis na tayo. Oo nga, Edmundo. Umalis na tayo. Oh? Bakit ka tumatawad dyan? Kasi naman yung boses nyo. Papalit-palit. Baka di magtagal ay mabistol na kaagad tayo. Pinagsasanayan ko na nga na purong boses sa babayang gawin. Huwag ka nang maingay. Baka magtaka pa si Edmundo. Matapos nung ay sumakay na sa tricycle si Lolo Willie. Kaya naman umangkas na rin ako sa likuran ni Edmundo.
Umalis kami sa lugar na yon. Natanaw ko pa si Mang Romy na naglakad sa kalsada pabalik sa kanyang bahay. Nang makalabas na kami ng baryo, muli naming dinaanan ng mahabang sabana na puro kakahuyan. Napakislot ako sa aking kinauupuan nang mapatingin ako sa isang malaking puno na aming nadaanan na mayroon akong nakita na isang magandang babae na nakasuot ng purong itim na damit. Maamo ang kanyang mukha at mahaba ang buhok. Nakatingin siya sa akin. Meron siyang kasama na isang malaking asong itim. Bahagya rin akong umiti sa kanya pero wala siyang emosyon. Nanatiling seryoso ang mukha niya habang nakatitig sa akin hanggang sa tuluyan ng makalayo ang tricycle. Edmundo, marami palang magagandang babae dito sa inyong baryo ano? Oo naman, pero mas marami sa baryo ng Lola Wilma mo. Halos lahat ay magaganda roon. Kaya nga lang, ay hindi ko alam ngayon kung nasaan na sila. Meron tayong nadaanan kanina sa sabana. Nandun sa tabi ng malaking puno. Napakaganda ng babaeng yon. Kaya nga lang parang masungit. Ay, mag-iingat ka sa mga babaeng makikita mo, Jonathan. Baka hindi mo namamalayan na pinaglalaruan ka ng mga babaeng aswang. Aba, kung gano'n namang kagandang aswang payag na akong paglaruan niya. Basta ba, wag niya lang akong papatayin kasi lalaban ako. Hindi silang madaling magtiwala sa tao. Advance mag-isip ang mga yan, kaya konting pagkakamali mo lang ay pwede ka nilang kagatin at patayin. Hindi ako makakibo sa mga huling sinabi ni Edmundo. Nang makarating kami sa baryo ni na Edmundo at iparada na niya ang kanyang tricycle sa harapan ng kanyang bahay, ay bumaba si Lolo Willie. Pero hindi siya kaagad pumasok sa loob ng bahay. Bagkus pinag-aralan niya ang mga iskinita at lagusan sa lugar ni na Edmundo. Napansin niya na merong isang mahabang iskinita sa kabilang bahagi ng lugar na yon, bago pa makarating sa bahay ni Edmundo. Kaagad niyang pinasok yon at nilakad hanggang dulo. Sinundan ko naman siya at nakita nga namin na may ilang bahay na madadaanan sa iskinita na yon. Di nagtagal, sumunod din sa amin si Edmundo. Anong inisip mo, Aling Wilma? Ang iskinita na ito na tinutumbok ang bahay mo, kailangan na mayroon tayong tao na magbabantay dito. Para kung may paparating na kalaban, bago pa makalapit sa bahay mo ay malalaman na natin. Tama ka, Aling Wilma. Sa nangyari kanina sa baryo, tsak na nagpaplano na naman ang mga kalaban natin ng panibagong pagsalakay. Kasi alam nila na buhay ka pa. Ako na lang magbabantay sa eskinita na to, Lola Wilma. Edmundo, yung mga bahay na nadaanan natin, sigurado ka bang katulad din natin ang nakatira doon? Sigurado, Jonathan. Walang aswang sa mga kapitbahay ko. Halos lahat ng mga kalalakihan dito ay manunugis ng aswang. Kaya wala kang dapat alalahanin. Tutulong din sila sa atin. Mabuti naman kung ganon. Kapag mayroong nagkamaling pumasok na aswang dito, tsak na madidisgrasya siya. Sige. Ikaw na ang magbantay sa lugar na ito, Jonathan. Mayroon ka na dito, total ay nagsisimula ng kumalat ang dilim. Sige po, Lola Wilma. Ay, siya nga pala, Jonathan. Yung mga nakatira dyan sa mga nadaanan nating bahay kapag dumaan sila ay papasukin mo. Oo, Edmundo. Alam ko naman ang pagkakaiba ng normal na tao sa isang aswang. Kaya walang problema kahit magpabalik-balik pa sila. May mga dalaga ding nakatira doon sa isang bahay sa dulo. Tiyak na magtataka ang mga yon kapag nakitang nakabantay ka dyan. Ikaw na ang bahala magpaliwanag. Hindi naman magagalit ang mga yon. Tiyak na matutuwa pa dahil alam nila ang sitwasyon dito. O sige, ako nang bahala sa mga yon. Lalo na sa mga dalaga. Lola Wilma, baka dito na ako makahanap na magiging asawa. Bahala ka sa diskarte mo. Tayo na, Edmundo. Ituro natin sa iba natin mga kasama ng mga pwesto nila. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? May problema pa? Talagang matalino ka, Aling Wilma. Karapat dapat na talagang maging pinuno. Tuso ang mga aswang, kaya dapat ay talino din ang gamitin natin laban sa kanila. Tayo na.
Sumang-ayon naman si Edmundo. Nang makaalis na sila ay naghanap ako ng mauupuan. Nakita mo ang isang malaking puno na naroon sa merong malalaking ugat. Ilang metro lang ang layo mula sa eskinita. Doon ako naupo para kitang-kita ko ang bawat papasok sa eskinitang yon. Di nagtagal, kumagat na ng tuluyan ang dilim at sumikat na unti-unti ang bilog na buwan. Napakislot ako sa aking kinauupuan nang maramdaman ko na mayroong paparating. Mag-asawa ang unang dumaan. Mahigpit ang hawak ko sa aking armas pero nalaman ko na dun sila nakatira sa isang bahay. 10:00 ng gabi ng isang magandang babae ang muli kong makita. Mahaba ang buhok niya, maamo ang muka. May dala siyang biskis ng mga tuyong kahoy. Miss, hindi ba ikaw yung nakita ko sa sabana kanina habang nakasakay ako sa tricycle? Ako nga yun. Nangunguha kasi ako ng mga panggatong. Ginabi na ako kasi medyo mabigat itong dala ko. Dito ka pala nakatira. Oo, dyan sa looban. Dito lang ako sa eskinita madalas dumadaan dahil malapit dito. Malapit kina Mang Edmundong bahay ko. Ganun ba? Ang gusto mo tulungan na kita. Ako na magpapasa ng kahoy na dala mo. Naku, wag na. Kayang-kaya ko naman ito eh. Teka, ikaw ba yung kasama ni Lola Wilma kanina sa tricycle? Oo, ako nga yun. Kilala mo pala siya? Lahat ng tao dito kilala siya. Bakit nandito ka? Nasaan ba siya ngayon? Nagbabantay ako dito. Mainit ang sitwasyon ngayon. Maraming nagtatangka sa buhay niya. Kaya nga hindi ka dapat umalis din sa pwesto mo. Sige, uwi na ako. Mag-iingat ka dito ha. Salamat. Ang bait mo naman pala. Ako nga pala si Jonathan. Ikaw, anong pangalan mo? Ako Isay. Yan ang pangalan ko. Ang ganda ng pangalan mo. Bagay sa'yo. Maganda ka rin kasi. Bolero ka pala. Sige, alis na ako. Nang muling pasanin ni Isay ang bigkis na kahoy, ay pumasok na siya sa eskinita, kaya naman naupo na lang muli ako sa malaking ugat ng punong kahoy na naroon. Nang makaramdam ng pangangalay ng aking likod, sumandal ako sa puno, pero nanatiling dilat ang aking mga mata. Malalim na ang gabi nang maramdaman ko ang malakas na hangin na dumampi sa aking pisngi. Mabilis akong tumayo. Nang makita ang mga dahon ng halaman at mga sanga ng puno na gumalaw, nakiramdam ako sa paligid. Di nagtagal, nawala din ang hangin, kaya napubuntong hininga lang ako. Nang mapasandal ulit ako sa puno ay tuluyan na akong nakatulog habang yakap ang aking armas. Kinabukasan nagising ako nang makarinig ng mga yabag na nagtatakbuhan patungo sa eskinitang binabantayan ko. Kaagad akong sumunod sa mga tao sa loob ng eskinita. Doon ko nakita ang dalawang bangkay ng lalaki. Oh, Lola Wilma, bakit mayroong bangkay dito sa eskinita? Ikaw nga ang dapat kong tanungin tungkol dito. Hindi mo ba alam ang tungkol dito? Hindi po eh. Hindi ko alam to. Wasak ang mga lalamunan nila at maraming sugat sa buong katawan. Parang gawa ng matatalim na kuko to ah. Oo. Aswang ang pumatay sa mga ito. Kilala mo ba ang mga ito, Edmundo? Hindi taga rito ang mga yan. Sigurado kang hindi sila taga rito sa baryo nyo? Kilala ko ang lahat ng mga taga rito. Sigurado kung hindi sila taga rito. Baka dito lang sila dumaan. Kasi nga shortcut ito para makalabas ka agad dito. Kasi ang dulo nitong binabantay ni Jonathan ay daanan patungo sa kabilang baryo. Kung ganoon, ay dahil lang sa lugar na ito ang dalawang ito? Kamalas naman dahil nabiktima sila ng aswang. Kung ganun, ay nasalisihan ako ng mga aswang na yun kagabi. Ay, bakit ba pinagwalang bahala kong malakas na hangin na yun kagabi? Tsak na yun na yung aswang. Ay nako, umandar na naman ang lakas ng imahinasyon mo. Kung aswang yung sinasabi mong hangin, baka ikaw pa ang unang sinalakan yon. Kasi ikaw ang naroon sa bukana. Tama si Aling Wilma. Mula ngayon ay mas lalo nating hihigpitan ang pagbabantay sa bawat daanan. Alam ko na ikaw ang punteriya nun, Aling Wilma. Kaso lang ay nadaanan ang dalawang ito. Baka iniisip nyon na mga bantay mo din kaya inuna ng pinatay.
Isinakay namin sa kariton ang 2 bangkay. Ipinahatak sa kalabaw ang kariton at dinala ng mga kasama ni Edmundo sa kabilang barangay para doon na lang kunin ang punerarya. Nang sumunod na gabi ay muli akong nagbantay sa eskinita. Pero kagaya ng dati, muli kong nakita ang magandang dalaga na nakilala ko sa pangalang Isay. Sa pagkakataong ito ay wala nang dala na kahoy si Isay. Matagal siyang tumayo at sa di kalayuan. Habang nakatingin sa akin, nang makita niya nang ngumiti ako ay saka lang siya lumapit. Wala kayatang dala na kahoy ngayon. San bang lakad mo? Hindi ako makatulog. Nakakainip sa loob ng bahay kaya lumabas na lang ako at naglakad-lakad. Nang mapadaan ako dito, nakita ko na nakabantay ka pala ulit dito. Oo. Palagi na akong magbabantay dito tuwing gabi. Marami kasi ang nagtataka sa buhay ni Lola Wilma eh. Lola mo pala siya? Oo. Yun ang nakasanayan kong tawag sa kanya. Ikaw, nasa naman ang mga magulang mo? Patay ng ama ko. Pinatay ng mga aswang kaya nagagalit ako sa kanila. Iniwanan naman kami ng aking ina. Kaya masama din ang loob ko sa kanya. Kung hindi ko nga lang siya naging ina, baka pinatay ko na rin siya kasi pinabayaan niya kami. Nasaan bang iyong inay? Huwag na siyang pag-usapan natin. Lalo lang sumasamang loob ko eh. Basta ganun ang sitwasyon ng buhay ko. Dahil ina ko siya, ay hindi ko rin kayang pabayaan. Ang lalaking niya napaparating. Aswang yan, Jonathan. Oh, sigurado ka ba? Tiniyak ni Isay na aswang nga ang lalaking paparating kaya nagtago muna kami sa likuran ng puno. Seryoso siyang nakatingin sa lalaking paparating samantalang ako naman ay seryoso nakatingin sa kanya dahil katabi ko siya. Magkadikit ang aming mga katawan. Magkalapit ang aming mga muka at sa liwanag ng bigay ng bilog na buwan ay napagmasdan ko ang maahon niyang muka. Naguguluhan ako sa 2 bagay. Hindi masyadong may paliwanag sa akin. Yun bang parang may kakaiba sa kanyang pagkatao? Tumataas kasi ang mga balahibo ko sa katawan kapag kausap siya. Kinikilabutan ako kaya pati ang buhok ko sa batok ay umaangat. Naisip ko na hindi siya pangkaraniwang babae. Pero sa kabilang banda naman ay tumatalon sa tuwa ang puso ko kasi kasama ko siya. Bakit sa akin ka nakatingin? Ayun na yung lalaki oh. Malapit na sa atin. Oo nga. Nakikita ko nga. Huwag mo akong titigan. Para naman akong matutunaw sa mga tingin mo eh. Tapos nararamdaman ko na parang gusto mo nang ubusin ang amoy ko. Ang ganda mo kasi. Hindi ko maiwasang hindi mapatingin sa'yo. Ang bango din ng buhok mo. Ano bang shampoo mong gamit? Puro pang bobolang alam mo ah. Ayan na siya, halika na. Nagulat ang lalaki nang bigla kaming lumabas sa likuran ng malaking puno at harangin siya. Sinita ko siya. Alam ng lalaki na alam na namin ang pagkatao niya. Nang mapatingin siya kay Isay ay parang nakaramdam siya ng takot. Bigla siyang tumakbo pero kaagad naming nahabol. Noon ko napatunayan na totoo nga ang sinabi ni Isay. Aswang nga ang lalaki dahil bigla itong tumigil sa pagtakbo. Nang humarap ito sa amin, ganap na siyang aswang. Isang gabunan. Sobra ang haba ng matatalim niyang pangil nang ibuka niyang kanyang bibig at umangil. Nang itaas naman niya ang 2 kamay ay nakita namin ang mahahaba niyang kuko. Kasunod dun sumalakay siya. Una niyang sinunggaban si Isay pero nakaiwas siya. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, tinadyakan niya ang aswang. Tumumba yun. Wow! Magaling ka rin pala makipaglaban. At saka, ang lakas mo palang sumipa. Lumaki ako sa bayang ito na nagkalat ang mga halimaw. Mula sa pagkabata ako, sinanay na ako ng namatay kong ama na ipagtanggol ang aking sarili kaya ganito ako. Pero mamaya mo na ako purihin. Hanggat buhay pang ating kalaban, hindi ka dapat magpabaya. Oo naman. Pareho lang tayo ng karanasan. Seryoso na ako ngayon, mahal. Anong malang sinasabi mo? Ha? Mahal. Mahal yung mga gamot sakaling makagat ng aswang. Kaya bago mangyari yon, ay uunahan ko na siya. Ganun yon. Sige, pagtulungan natin ang isang to.
Sa tansya ko malakas siya. Magpahinga ka na lang, Isay. Ako nang harap sa aswang na to. Baka masugatan ka pa. Nauna na nga akong sumugod. Nagpakitang gilas ako kay Isay. Magkakasunod na pag-atake ang ginawa ko. Naiwasan naman yun ng aswang. Na magkaroon siya ng pagkakataon ay sinuwag niya ako. Tinamaan ako sa sikmura at bumalandra ako papunta kay Isay. Bago ako tuluyang bumagsak sa lupa, napayakap sa akin si Isay. Ang ulo ko ay dumikit sa kanyang tiyan, kaya napayakap na rin ako sa kanya, tapos iinangat ko ang aking mukha ng marahan. Akala ko ba kaya mo na siyang mag-isa? Para ka lang puno ng saging na inihagis sa akin ah. Natsambala ako ng lokong yun. Ayos din naman ang ginawa niya. Nayakap mo tuloy ako. Ang lambot pala ng katawan mo. Bolero ka na, mukhang manyakis ka pa yata. Tumabi ka nga dyan. Aray, Ako nang ilaban sa halimaw na to. aray ko naman. Bakit inihagis mo ko? Hindi ko gusto mga lalaking puro lang kayabangan. Puro salita, pero kulang sa gawa. Gusto ko yung mas malakas pa sa akin. Nang sumugod nga ang aswang, ay muling sinalubong ni Isay. Lumaban siya ng seryoso kaya naman nang makatayo ako, naging seryoso na rin ako. Tinulungan ko si Isay na kalabanin ng aswang. Sa pagkakataong ito, nagpakitang gilas ulit ako sa kanya. Magkakasunod na pag-atake ang ginawa ko. Sa bawat pag-iwas ko sa matatalim na kuko ng aswang, ay sinusuklian ko yun ng pag-atake rin. Una kong pinatamaan ang kanyang mga hita. Bumuon doon ang talim ng aking sandata. Dahil nasugatan na siya sa mga hita niya, bumagal na ang kanyang pagkilos. Ininda niya yon kaya hindi na niya alam ang gagawin kung paano niya iiwasan ang pag-atake namin ni Isay. Hanggang sa mapuruhan ko siya. Bumuon ang talim ng armas ko sa kanyang dibdib. Agaw buhay na bumagsak ang aswang na patuloy pa rin ang pag-angil. Sa akin para tapusin siya. Sinong tumulong sa'yo, Jonathan? Nag-iisa ka lang nang dumating kami. Si Isay. Ayan siya oh. Teka, nasa na yun? Kanina nandito lang siya eh. Isay! Isay! Nasaan ka na? Huwag ka na magtago! Kakampi natin ang mga dumating! Oh, sinong Isay? Mag-isa ka lang naman ang dumating kami dito. Lola Wilma, meron akong kasama na lumaban sa aswang na to. Yung kaibigan ko na si Isay. Ang galing nga niya makipaglaban eh. Ang lakas niya. Paalala lang, Jonathan, ha? Mag-iingat ka. Baka pinapaikot ka lang ng babaeng yon. Baka hindi naman siya talagang kakampi. Mabait siya, Lola Wilma. Baka natakot lang siya kaya umalis. Kasi marami kayong dumating dito. Baka akala niya kalaban. Hindi na ako kumibo. Kahit ano kasing paliwanag ko sa kanila, parang hindi naman sila naniniwala sa lahat ng mga sinasabi ko. Di nagtagal, isa-isa nang nag-alisa ng mga tao nang makitang ganap nang naging abo ang aswang. Bumalik na ang lahat sa kanya-kanyang mga pwesto. Kaya naman, bumalik na rin ako sa tabi ng malaking puno. Muli akong naupo sa mga ugat nun. Panay kasi ang buntong hininga ko habang patuloy na naghahanap sa paligid. Naghihintay na sana muling bumalik si Isay. Matagal na oras ako namalagi doon habang nagbabantay sa eskinita. Nagulat ako nang merong bumulong sa aking tenga. Parang nakatulala ka ah. Malayong tingin, wala namang tinatanaw. Kalma ka lang. Matamaan ako niyang armas mo eh. Ano ka ba naman, Isay? Bigla ka na lang nawala kanina. Nagmukha akong tanga sa mga kasama ko. Tapos ngayon, bigla ka na lang susulpot. Nagsiguro lang ako. Kasi marami yung naramdaman ko na dumating. Hindi naman ako lumayo. Ayoko lang kasi na maskul tayong dalawa. Kung nagkataon pala na aswang mga yon, iiwanan mo ako sa ere? Kung nagkataon naman na aswang ang mga yon, magkakaroon ka tsak ng backup kasi nasa paligid lang ako, di ba? Tandaan mo, sa labanan, hindi lang puro tapang. Dapat may diskarte rin. Ganun palang iniisip mo. Para ka talaga si Lola Wilma kung mag-isip. Natural, pareho kami. Siya nga pala. Salamat ah. Malaking tulong ang nagawa mo para matalo ko ang aswang na yon.
Dapat talaga tayong magtulungan sa ganitong sitwasyon. Para kay Nanay Wilma. Sinabi mo, Nanay Wilma? Oo. Yun naman ang tawag ng lahat sa kanya. Kaya ganun rin ang tawag ko. Siya nga pala, Isay. Oo. Lahat ng sinabi ko sa'yo kanina, habang nakikipaglaban tayo sa aswang. Totoo yun. Ilang araw mo pa lang ako nakikilala. Baka nagkakamali ka lang sa nararamdaman mo. Hindi mo pa ako masyadong kilala. Baka hindi mo na masabi ang mga bagay na yan kapag makilala mo ako ng lubusan. Ayokong basta magtiwala. Kasi ayokong masaktan. Binata ako, Isay. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita sasaktan. Alam mo, sa totoo lang, ngayon ko lang naramdaman ng ganito eh. Talagang unang kita ko pa lang sa'yo. Dead na talaga ako sa'yo. Bolero. Dead na dead daw. Bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Ang ibig kong sabihin, nung una pa lang kitang makita, ay gusto na kita. Tumatalon-talon ang puso ko. Ganon daw ang pag-ibig. Sige. Papaniwalaan ko yan sa ngayon. Siya nga pala. Uwi na ako. Malalim ng gabi eh. Magpapahinga na ako. Sige, mag-iingat ka. Nang lumakad na nga palayo sa akin si Isay ay tinanaw ko na lang siya. Natutuwa ako dahil sa pakiramdam ko, gusto rin niya ako. Nang makapasok na siya ng eskinita para umuwi sa kanila, bahagya ako napatalon sa tuwa. Hindi nagtagal, pumunta ako sa bukana ng eskinita at tinanaw ko pa si Isay. Hindi ko na siya nakita. Pero ramdam ko na meron din siyang pagtingin sa akin, lalo na nang sabihin niya na pwede ko siyang back up. Kaya muli ako naupo sa tabi ng malaking puno. Sumandal ako at pinagmasdan ng bilog na buwan habang nangangarap na kasama si Isay. Yun ang simula ng palagi naming pagkikita ni Isay tuwing gabi. Magkasama kaming nagbabantay sa eskinita hanggang sa tuluyang magkaunawaan ang aming mga puso. Kapag may dumating na aswang, pinagtutulungan naming patayin. Pero pag sikat ng araw, nagulat ako na maalimpungatan. Paano nga narinig ko ang mga taong nagkakagulo. Nang tingnan ko ay nagpupuntahan sila sa eskinita, kaya kaagad akong bumangon at sumunod sa kanila. Kaya aking nakita na isa pang bangkay ng babae ang natagpuan sa gilid ng halamanan sa tapat ng isang bahay. Nagkakagulo muli ang mga tao. Nakipagsiksikan ako para makalapit sa bangkay dahil naroon si Edmundo. Muli akong lumapit kay Lolo Willie. Napatay ko ng aswang kagabi bago siya makapasok dito sa eskinita, Lola Wilma. Bakit meron na namang bangkay dito? Yun nga din ang pinagtataka namin eh. Kakaya ng dati ay hindi naman taga rito ang babaeng ito. Bakit palagi dito tinatangay ng aswang na yun ang mga biktima niya? Mahaba kasi ang eskinitang ito, Aling Wilma. Kung mapapansin nyo rin, ay maraming malagong halaman at mga puno ang madadaanan. Kahit itong mga bahay dito, ay napapaligiran ng mga puno. Yung mga tao sa bahay na yun, Edmundo, wala ba silang narinig na ingay kagabi dito? Maya-maya lang ay nasagot ang lahat ng aming mga tanong nang lumapit sa amin ng may-ari ng bahay na malapit doon. Sinabi niya na kagabi akong 3:00, meron silang narinig na parang mga aso nag-aaway. At nang sumilip sila, 2 malalaking aso nga ang nakita nila nag-aaway. Pero hindi ordinaryo ang laki ng mga asong yun. Kasing laki ng mga tao. Kaya tsak nila na mga aswang ang mga yun. Hindi naman daw sila makalabas para humingi ng saklolo dahil baka sila naman ang pagbalingan ng mga aswang. Ibig sabihin, ay may nakakalusot pa rin sa ginagawa mong pagbabantay, Jonathan? Tama ka, Lola Wilma. Hayaan nyo. Ngayong alam ko na ang nangyayari dito. Mamayang gabi, hindi na ako mag-i-standby sa bukana ng iskinitang to. Tuwing kalahating oras ay papasukin ko ito. Sige, ganun nga ang gawin mo. Sa palagay ko ay mayroon talagang mga aswang na nagpipilit pumasok sa ating lugar para patayin ako. Kaya kailangan nating maglagay na rin ng katulong mong magbabantay dito. Sige, Aling Wilma. Ganun nga ang gagawin natin. Hanggang ngayon ay wala pa ring linaw kung sino ang ating kalabang aswang.
naisip na akong plano para dyan, Edmundo. Hali kayo ni Jonathan at ibubulong ko sa inyo. Bahagya naman kaming lumapit ni Edmundo kay Lolo Willie, kaya ipaliwanag niya ng mabuti ang aming gagawin. Kaya nang sumapit ang gabi, ay sa gitna ako ng eskinita pumwesto. Nakituloy ako sa isang bahay na nakatayo roon. Pumayag naman si Nomer dahil kagaya din namin, isa rin siyang manunugis. Bilog na bilog ang buwan ng gabing yun. 12:00 na ng gabi nang makarinig kami ng ingay sa eskinita. Alam ko na angil yun ng aswang kaya nagmamadali akong lumabas. Nakita ko na patay na ang isang lalaki. Pinatay siya ng aswang at ang salari na palagi palang pumapatay sa eskinita ay si Isay. Jonathan, umiiyak ka ba? Hindi po, Lola Wilma. Napuwing lang pang mata ko. Umiiyak ka nga. Meron ka bang problema? Lolo, kayo madalas magsabi sa akin dati na hindi umiiyak ang mga lalaki. Dapat maging malakas at matibay ang kalooban. Kung sa labanan po kahit anong sugat ang maranasan ko, hindi ako iiyak. Kasi kaya kong tiisin ang sakit. Pero, mahirap pala kapag puso ang may problema. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mananag yung pagiging lalaki. Hindi ka hinahanang umiyak. Lalo na kung hindi mo na kaya ang nararamdaman mo. Mas makakaluwag sa iyong dibdib kung mayroon kang mapaghihinganan yung problema. Hindi po kayo magagalit kung sakaling sabihin ko sa inyo? Sige, sabihin mo sa akin kung ano yon para gumaan ang loob mo. Tatandaan niyo ba yung sinabi ko sa inyo na babaeng maganda na tumutulong sa akin sa pagbabantay? Yung si Isay. Oo. Natatandaan ko pero hindi ko naman nakikita kung totoo ba yon o imahinasyon mo lang. Sige, ano naman ang tungkol sa kanya? Naging nobya ko na po siya. Pero ilang gabi nang nakakaraan nung matuklasan ko na siya palang aswang na pumapatay sa eskinita. Oh? Nalaman mo na pala na siyang aswang? Anong ginawa mo? Pinabayaan mo lang na makatakas siya? Opo, kasi mahal ko siya.
Meron siyang gustong ipaliwanag sa akin pero hindi ko na pinansin. Pinalis ko na siya kasi manunugis din ang kasama ko ng gabing yun. Ayokong mapahamak siya. Ay, pambira ka. Sana hinuli niya lang siya para mapaamin natin kung bakit siya narito. Tsaka kung isa na rin siyang kalaban. Kaya ang gulong-gulong isipan ko, Lolo Willie. Hindi ko alam ang gagawin ko kung makikita ko siyang muli. Umayos ka nga, Jonathan. Sinabi ko na sa'yo na habang nandito pa tayo at hindi natatapos ang problema natin, huwag mo akong tatawagin Lolo Willie, ang kulit mo. Pasensya na po. Sa susunod na makita mo ang babaeng yon, huliin mo siya at hiharap mo sa akin, ha? Tandaan mo, na mas mahalaga ang buhay ng Lola Wilma mo. Igaganti natin siya sa mga salot na yon sa kahit na anong paraan. Dapat nga malaman na natin ang kuta nila. Sige po, yun ang gagawin ko. Handa ko na ring tanggapin ano man na maging hatol ninyo sa kanya. Maya-maya lang ay naputol ang pag-uusap namin ni Lolo Willie na makita naming paparating si Edmundo na kasama si Mang Romy. Nang tumingin ako sa di kalayuan ay nakita kong meron pang mga babae at lalaki na naroon na nakatingin sa amin. May ilan sa kanila ang merong mga sugat. Lahat sila merong mga dala na mga bag na sa tingin ko mga damit at kagamitan nila. Kaagad kong pinahid ang luha sa aking mga mata at nang lumapit si Lolo Willie kina Romy ay kaagad din akong sumunod sa kanya. Ate Wilma, mabuti na lang at naisip ko na nandito ka kina Edmundo. Kaya naisip ko na yayain na dito ang mga natitira nating tagasunod para makaligtas kami. Bakit, Romy? Sumala kayo ba ulit ang mga kalaban natin? Kagabi ay natuklasan ng mga kaaway natin ang lugar na pinagtataguan namin. Sumalakay sila. Marami ang namatay sa aking mga kasamahan. Kami lang ang nakaligtas kaya ipinasya na naming umalis doon. Pwede naman kayo dito sa baryo namin. Kaya lang, ang magiging problema ay ang tirahan nyo. Pwede naman kami kahit saan tumira. Ang mahalaga ay ang kaligtasan namin. Mabuti na dito sa inyo. Kapag sumalakay ang masasamang aswang, ay mayroong tutulong sa amin na harapin sila. Tama si Mang Romy. Mas mahalaga ang kaligtasan ng aming mga kasama kaysa sa matitirahan. Wala pa kaming tulog at pahinga sa ginawa naming pagtakas kagabi. Sige, doon na lang muna kayo sa bodega ng palay. Kung ayos lang yun sa inyo. Malaki naman yon. Magkakasya kayong lahat. Sige, pwede na kami doon. Sige, Edmundo. Samahan mo na sila roon. Sumunod naman si Edmundo kay Lolo Willie. Inihatid niya sa bodega sina Mang Romy kasama ang iba pa para magpahinga na doon. Nang makapasok na ang lahat ng mga bisita sa bodega ay bumalik sa amin si Edmundo. Ramdam at alam naman namin na ang lahat ng yun ay mga lahing aswang. Mga tagasunod ni Lola Wilma, kaya tiwala kami na pinatuloy sila. Pero bigla akong kinabahan na makita ko nasa di kalayuan si Isay. Nakatingin siya sa akin at kinakawayan ako, kaya agad ako nataranta. Napatingin ako kina Lolo Willie at Edmundo. Kaagad nagdahilan ako na may pupuntahan lang, kaya agad akong umalis. Sinundan ko si Isay sa kakahuyan. Bakit ka pa bumalik dito? Gusto mo ba talaga mapahamak? Di ba sinabi ko na sa'yo na umalis ka na? Baka makita ka na mga kasama kong manunugis. Hindi naman ako tuluyang lumayo sa'yo, Jonathan. Nasa paligid lang ako. At patuloy na nagbabantay. Nagpakita lang ulit ako sa'yo para bigyan kayo ng babala na kailangan niyong mag-ingat. Kanino kami mag-iingat? Sinabi ko na kay Lola Wilma ang tungkol sa'yo. Kaya bago ka pa nila makita, umalis ka na. Tsak nahuhulihin ka nila kapag nakita ka. Isay, kahit ganito, ayokong mapahamak ka. Hindi nila ako sasaktan, Jonathan. Bakit hindi ka nila sasaktan? Dahil ako ang panganay na anak ni Nanay Wilma. Kaya ako nandito ay para lihim na bantayan siya. Yung mga nakita niyong patay sa eskinita,
Puro aswang ang mga yon na nagtangkang pasukin ang bahay ni Edmundo. Kaya pinatay ko sila. Nerisang tunay kong pangalan. Bakit sinasabi mo ngayon sa akin ng mga bagay na yan? Pinaglalaroan mo ba ako? Kung ikaw talagang anak niya, bakit ayaw mo magpakita? Dahil nagtatampo ako sa kanya. Iniwanan niya kami sa gitna ng labanan. Mabuti na lang at nakaligtas kami ni Laila, kasamang iba pa. Kaya ayoko siyang makaharap. Pero dahil ina ko siya, handa ko pa rin siyang protektahan. Nerissa, kahit kailan ay hindi kayo pinabayaan ng iyong ina. Kayo ang nasa isipan niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Tumakas siya at humingi ng tulong sa akin kaya narito kami. Hindi kayo si inay? Ibig sabihin ay kayo ang kakambal niya na si Tio Willie? Ako ga ito. Nagpanggap lang ako na si Wilma para makapasok sa inyong baryo at hanapin kayo. Ang ibig niyo bang sabihin ay patay ng inay Wilma ko? Kaya siya tumakas nang magkahiwalay kami ay para humingi ng tulong. Ginawa niya yun kahit marami na siyang malubhang sugat. Oo. Na makarating siya sa amin, ay sinabi niya ang lahat ng nangyari bago siya namatay. Isa pala akong ngangal. Naiinis ako sa kanya kasi akala ko, ikaw ang aking inay. Akala ko pinabayaan niya kami. Ang kawawa kong ina. Nandito na kami, Nerissa. Igaganti natin ang iyong inay sa mga masasamang aswang na yon. Umiiyak si Nerissa nang yumakap kay Lolo Willie. Hindi naman kami makakibo ni Edmundo. Nagkakatinginan kami lalo pa nga at alam na rin ni Edmundo ang ginagawang pagpapanggap ni Lolo. Matapos ang ilang saglit ay nakalma na si Nerissa. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata. Muli siyang tumingin sa akin. Nagpabuntong hininga naman ako. Pigil ang aking ngiti, lalo na nga't hindi ko siya kaagad pinaniwalaan. Hindi ko alam kung anong nasa isipan niya. Willie, delikado kayo at ang mga tao sa baryong ito. Kapag hindi tayo kumilos ngayon, masasakop na ito ng mga aswang na bisita nyo. Ang Tio Romy mo ang bisita namin na dumating kanina. Napalaban daw sila sa mga sumalakay na aswang kagabi. Tama ka. Napalaban nga sila kasi natagpuan nilang lugar na pinagtataguan namin. Silang mga traidor na aswang, Willie. Sila palang nagpapadala ng mga aswang dito para patayin kayo sa pag-aakala na kayo ang aking ina. Pero bakit naman niya gagawin yun, Nerissa? Hindi ba't magpinsan si Romy at ang ama mo na si Kiko? Bakit naman niya kakalabanin ang kadugo niya? Dahil sa kapangyarihang mamuno sa mga aswang. Natuklasan namin na siya rin ang nagpapatay kay Itay. Ang Abner na yun na dati kong manliligaw ang pumaslang kay Itay. Yun yung lalaking kasama ni Mang Romy, di ba? Tama ka. Hindi nagtagumpay ang mga inutusan nila na patayin kayo. Kaya silang lahat nang pumasok sa teritoryo nyo. Mamayang gabi, isasagawa nilang pagsalakay, Willie. Muntik na tayong maisa ng mga loko na yun ah. Mabuti na lang pala at nagpakita ka dito, Nerissa. Mabuti rin at sinundan namin si Jonathan. Anong plano mo ngayon, Lola Wilma? Lolo Willie. Marami sila. Hindi natin kakayanin kung tayo lang dahil nakapasok na sila sa baryo. Halika kayo dito at ipapaliwanag ko ang plano. Inutusan ni Lolo Willie si Edmundo na mag-ipon ng mga gasolina. Tapos si sikretong kinausap ang mga taong naroon na umalis na sa lugar na malapit sa bodega. Ang mga manunugis na kasamahan namin ay kumilos din na maingat. Si Nerissa naman ay umalis para tawagin ang lahat ng mga tagasunod nila na natitirang buhay at may kakayahan pang lumaban. Kaya nang bumalik si Lolo Willie sa bahay ni Edmundo, mag-aalas 6 na yun ng hapon.
Sinadya niyang maupo sa harapan ng bahay. Noon naman lumabas ng bodega si Mang Romy. Parang madalang yata ang nakikita kong tao sa paligid. Ay, tama ka. Kasi pinaalis ko na sila. Lalo na yung mga walang kakayahang lumaban. Ang boses mo. Bakit biglang nagbago ang boses mo? Nakakagulat ba ang pagbabago ng boses ko? Ako nga din. Nagulat ang malaman ang lahat ng mga kasamaang ginawa mo sa pamilya ko. Anong kasabaan? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba? Ikaw ang nag-utos sa patay ni Abner si Kiko para makuha mo ang kapangyarihang mamuno sa mga aswang? Akala mo, kapag nawalan si Kiko, ay ikaw na ang mamumuno. Pero ang mga kalahin nyo, ang kapatid kong si Wilma ang itinuring nilang bagong pinuno. Sino ka bang talaga? Parang ang dami mong alam ah. Saan mo naman nakuha ang mga kwentong yan? Sa amin. Kami nagsabi sa kanya ng lahat ng kasamaang ginawa mo. Lahat ng pagkukunwari mo, magkakaroon na ng katapusan ngayon. Walang hiya ka, Jerome. Pinatay mong mga magulang namin. Nerissa, Laila, nandito rin kayo. Paano kayong nakarating dito? Nakakagulat ba? Akala mo ba tatakas na lang ako? At magtatago habang isa-isa mong pinapatay ang mga kaanak kong tapat na sumusunod sa aking ina? Sinalakay niyo kami kagabi. Pero hindi niyo tiniyak ang aming kamatayan. Kung ganon, ay wala na pala akong dahilan para magkunwari pa. Ilang beses kong iniutos na patayin kayong lahat. Pero maswerte kayo kasi palagi kayong nakakaligtas. Pero ngayon, ay hindi na kayo makakaligtas pa. Sa wakas ay nagkita rin tayo muli ni Risa. Ngayong gabi ay babagsak ka rin sa aking mga kamay. Aangkinin ko muna ang katawan mo bago kita patayin. Hindi mangyayari ang gusto mo. Habang nandito ako, hindi mo magagawang saktan si Nerissa. Mayabang ka lalaki. Kaunti lang kayo pero nagyayabang ka pa. Mga kasama, lumabas kayong lahat. Patayin ang mga hangal na ito! Nang sumigaw si Abner ay naglabasan nga sa loob ng bodega ang mababangis na aswang. Pero hindi nila inaasahan ang sumunod na nangyari. Paano nga ay sumalubong sa kanila ang mga sibat na kawayan na may nakabalot na nagliliyab na tela na merong gasolina. Kaagad na tinamaan sa katawan ng mga unang aswang na lumabas ng bodega. Galing sa mga manunugis ng aswang na kasamahan ni Edmundo ang mga sibat na yun. Kasunod ay naglabasan na rin sa pinagtataguan sina Edmundo. Mga bote naman na merong lamang gasolina at merong mitsa ang mga hawak nila. Sinindihan nila ang mga mitsa at inihagis sa mga aswang. Para yung dinamita na sumabog. Kaagad na nagliyab ang katawan ng mga aswang na natamaan ng mga nagliliyab na gasolina.
karapat dapat ka lang talagang maging alalay ng pinuno. Dahil hindi na ako papayag na isa pa sa mga mahalagang tao sa buhay ko ang patay nyo. Paano ba yan? Nakalawit na ang mga longganisa sa tiyan mo. Hangal! Ginawa mo pang longganisa ang mga bituka ko. Papat Hula ng aso. Kaya natiyak ko na meron silang nakikitang nakakatakot. Kaya marahan akong
Kami at kalong ko si Laila ay nagyukura ng mga ito bilang paggalang sa pinuno nila. Isa sa mga lalaking aswang ang lumapit sa akin at kinuha si Laila. Kaya naman marahan kong ipinasa yon sa kanya. Si Nerissa naman ay lumapit kay Edmundo. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo at ng iyong mga tauhan, Edmundo. Asahan mo na muling magpapatuloy ang magandang pagkakaibigan natin. Mula ngayon, wala nang aswang na manggugulo sa inyo. Salamat din, Nerissa. Kung ano ang pagsuporta namin kay Aling Wilma, ganon din ang gagawin namin sa iyo. Asahan mo na walang sino mang taga rito ang mananakit ng mga aswang sa baryo nyo. Salamat. Siya nga pala, Chuwili. Marami pong salamat sa lahat ng tulong nyo. Babalik na kami sa aming baryo. Gusto nyo bang sumama? Ay, sige. Tayo na para matiyak ko muna na maayos na rin ang lahat sa baryo nyo. Oo nga. Sasama muna kami sa inyo para gawin ang bahay nyo. Marami ng sira yun eh. Edmundo, ihatid natin sila. Sige. Sasama din kami pero magpapaiwan na ang mga kasama nating nasugatan ng malubha para magamot na ang mga sugat nila. Sumama na nga kami ni Lolo Willie sa baryo ni Nerissa. Pagdating doon ay natauhan si Laila. Sinabi niya sa amin na hindi pa tapos ang kaguluhan. Nararamdaman niya ang panganib sa paligid. Inakala namin na nanaginip lang si Laila dahil sa ilang oras din yung nakatulog pero nagulat kami nang merong mga aswang na lumabas at humarang sa amin. Yun ang aswang na si Aling Margarita, ang asawa ni Mang Romy. Sinadya pala nilang magpaiwan doon para kung merong makatakas kina Mang Romy ay alam nilang doon papunta. Tama nga ang kapatid ko. Hindi pa tapos ang gulo. Mabuti na lang pala at isinama mo kami dito ni Risa. Hindi nga din naisip na wala doon ang asawa ni Romy. Nerissa, ibang lahi ba ng aswang ang mga yan? Oo, lahi ng mga kubot ang mga yan. Mababangis at malalakas din sila, kaya humanda kayo. Sige, ibigay natin ang lahat ng ating lakas sa huling laban na ito. Muli nga kaming napalaban sa mga lahi ng kubot. Muling nagkagulo sa baryo at dahil nakabawi na ng lakas si Laila, muli niyang ginamit ang kanyang kakayahan. Bawat aswang na lumapit sa kanya ay namamatay. Nabubutas sa mga katawan kapag tinamaan ng matatalim niyang mga kuko. Ang iba naman ay nababali ang mga leeg, kaya ang karamihan sa mga kalabang naroon ay nasugatan. Yun naman ang pagkakataong sinamantala namin. Hanggang sa muli nga ay manalo kami. Napatay ni Lolo Willie si Aling Margarita. Natutuwa ako nung una, pero nang makita kong dahan-dahang bumagsak si Nerissa ay namutla ako. Noon ko nalaman na malubha ang naging sugat niya. Nerissa, may sugat ka. Diyos ko. Minalas ako, Jonathan. Naisahan din ako ni Tia Margarita. Gagamutin namin ang sugat mo. Huwag mo kong iwan ha. Mahal na mahal kita. Hindi ko na kaya. Hindi. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Huwag. Hindi. Maraming Nerissa. Hindi. Huwag. Huwag mo kong iwan. Nerissa, lumaban ka. Huwag. Di nagtagal ay tuluyan ang ipinikit ni Nerissa ang kanyang mga mata. Kaya sobrang sakit ng aking nararamdaman. Di nagtagal lumapit sa amin si Lolo Willie. Hinawakan ang pulso ni Nerissa. Doon niya nalaman na meron pang pulso si Nerissa. Kaya nang malaman ko yon, kaagad ko siyang binuhat at dinala sa kanilang bahay. Nang makarating kami roon ay inihiga ko siya sa kanyang higaan. Kaagad namang kumilos sa mga naroong aswang at ginamot siya. Ilang araw at ilang gabi siyang nakatulog. Sa tuwing sisilip ako sa kanyang kwarto, nakikita ko na wala na yata siyang pag-asa na gumising. Kasi kahit kaunti, hindi ko nakikitang nagbabago ang kanyang pagkakahiga doon. Kapag ganun binubulungan ko siya na gumising na siya kasi naghihintay ako sa kanya. Tapos lumalabas na lang ako ng bahay nila. Nauupo sa ilalim ng puno. Doon na ako mamamalagi ng mahabang oras hanggang sa makatulog ako. Bakit dito ka natutulog?
May kwarto naman sa loob ng bahay ah. Iniintay kong magising si Nerissa. Nasasaktan ng kalooban ko kapag nakikita ko siya sa ganong kalagayan. Gising na ako. Ano ka ba? Oh. Nagsasalita ka pala na natutulog? Idilat mo nga yung mga mata mo. Panaginip lang ba to? Hindi ka nananaginip. Nagising na talaga ako. Ginising ako ng mga bulong mo sa akin. Nainip ka ba sa paghihintay? Gising ka na nga. Sa wakas, nagbalik ka na sa akin. Huwag mo na ulit gagawin yun na. Natakot talaga ako. Akala ko iiwanan mo na ako. Ramdam kong pagmamahal mo habang natutulog ako. Kaya alam ko na magiging masaya ako sa'yo. Payag ka ba na makasama ako habang buhay? Kahit magkaiba tayo ng katauhan. Oo naman. Naging masaya nga si Inay at Itay eh. Ganun din tayo. Basta ang mahalaga, tinanggap natin ang pagkatao ng bawat isa. Hindi na ako kumibo. Niyakap ko na lang si Nerissa ng mahigpit. Tapos sinalikan ko siya sa labi. Noon namin napansin si na Lolo Willie at Laila na nakatayo sa di kalayuan. Masaya din sila. Hindi sila tumutol sa aming pagmamahalan dahil hindi naman kasi niya ako tunay na apo. Kaya pwede talaga kaming maging mag-asawa ni Nerissa. At yan po ang kwento ng aking buhay. Sana po nagustuhan ninyo ang aking kasaysayan. At sana ay kapulutan din ang aral ang nangyari kay Mang Romy. Ang sobrang paghahangad ng kapangyarihan, kadalasan ang inaani ay kapahamakan. Marami pong salamat at sumainyong lagi ang pag-iingat ng Diyos. Gumagalang at nagpapasalamat, Jonathan.